guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi meron na naman akong isang film or Filipino film na i-recommend at bibigyan ko ng review and reaction. Kung naninibago kayo kung nasaan ako ngayon guys, actually papunta kasi kami ngayon, mag-swimming kami, so magpapalit na ako ng damit. Pero bago muna ako magpalit ng aking pang swimwear, syempre bibigyan ko muna kayo ng isang review, ng isang movie. Maganda kasi yung movie na to dahil hindi ko na-expect, napaka-underrated niya and at the same time, napaka-low-key ng movie na to. Ito yung movie na Gasping for Air. Ito yung Filipino movie ha, kahit na English yung title niya, pero maganda siya guys. Napanood ko siya sa Netflix, but unfortunately, wala na siya sa Netflix ngayon. Si Barbara, ano bang pangalan nung ba? Ano siya, GMA artist siya. Bata pa siya dito. So, ang ganda ng movie kasi it's all about the relationship of magkapatid. Alam mo yung hindi ko ina-expect na yung kuya niya super supportive sa kanya. Actually, si Barbara dito, ang pangalan niya dito is Lulu. Pero dahil sa, magaling siyang singer. Actually, in real life, kung si Barbara Barbara Imperial, magaling talaga siyang singer. So, dito sa movie na to, magkapatid sila, nakatira sila sa isang isla. Yung kuya niya, tsaka siya at iba pa niya mga kapatid. But the main story is, yung si Lulu or si Barbara, napakagaling niyang kumanta. Pero dahil nga mahirap lang sila, every time na lalaban siya sa mga contest, paulit-ulit lang yung suot niya ng damit. Tapos minsan, lalaban siya sa isang contest, wala naman silang -1 or CD. So, ang ginawa lang niya, nag-acapella siya at nabilib sa kanya ang mga tao dito. So, may isang talent agency kuno na kumuha sa kanya para dalhin siya sa Manila at doon siya hasain at para maging sikat na artista. But unfortunately, hindi yun ang lumabas sa kanya. Kumbaga, na-recruit siya para kumanta sa isang bar. So, dahil nga mahirap lang sila at wala silang choice na magkapatid, itinuloy na lang din ni Barbara yung pagiging singer niya sa bar. So, after that, sinundan siya ng kuya niya. Alam niyo bang napaka-supportive dito ng kanyang kuya? Sobrang lahat ng mga contest na sinasalihan niya, lahat ng mga susuotin niya, kuya niya ang nagbibigay sa kanya. At mahal na mahal siya ng kuya niya. Kaya nung sumunod siya sa Manila at nakita niya ang naging buhay ni Lulu doon na hindi niya ina-expect na sa isang bar lang pala mapupunta. At syempre, alam niya naman kung anong nangyayari sa bar bukod sa pagkanta. Nagalit yung kapatid niya. Actually, yung kapatid niya ring lalaki, naging ano na rin siya. Nagtrabaho rin siya sa bar para lang makita niya at masundan niya at maiahon niya yung kapatid niyang si Lulu doon. Pero unfortunately, hindi rin maganda ang nangyari sa kanyang kuya doon. Kumbaga, parang naging isa siyang, alam niya na yung kung anong tinatrabaho ng mga lalaki kapag nasa bar, diba? So, yun ang naging trabaho ng kanyang kuya. Then, one time, meron siyang isang naging guest, Amerikanong guest niya doon, may ginawang hindi maganda sa kuya niya. So, dapat kakanta na siya, mag-perform na uli si Lulu doon. Pero, meron pa palang isang pero, guys. Kahit na nagkita na sila ng kuya niya doon sa bar, dinideny pa rin or kinakailan pa rin ni Lulu na siya si Lulu. Nagpalit kasi siya ng pangalan doon, naging si Rose na siya doon. So, sobrang nasaktan yung kuya niya doon dahil nga tinalikuran siya at saka itinatwa siya na hindi siya yung Lulu. Pero syempre, alam mo naman kung sino ang kapatid mo, diba? So, ayun na nangyari guys. So, para nga masundan, masubaybayan ng kapatid niya si Lulu, ang ginawa ng kuya niya, pumasok na rin siya sa bar at nagtrabaho na rin siya. At yun na nga, doon naganap yung hindi magandang nangyari sa kanyang kuya dahil nabugbog ito at may hindi magandang ginawa ang guest sa kanya. So, to make it short, may talagang hindi kinaya ng kuya niya kung ano nangyari sa kanya at nawala ang kanyang kuya. Pero, at the end of the story, nagbagong buhay din si Lulu at bumalik din siya sa kanilang isla para ituloy ang kanyang pag-aaral at nalaman din naman niya na nagbago na rin ang kanyang mga magulang at naging mabuti na rin. So, ang story doon guys is sana, 'di ba, hangga't nandiyan yung pamilya natin, nandiyan yung mga mahal natin sa buhay, pakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Napakaganda ng pinakitang suporta ng kanyang kuya sa kanya kasi kahit na alam ng kuya niya na may ginagawa siyang hindi maganda, sinusuportahan pa rin siya at talaga namang plano talaga siyang ibalik ulit sa isla nila. So, sa mga magulang naman dyan,
Hindi naman lahat ha, pero sana wag naman natin gawing parang hindi naman obligasyon ng anak nila na buhayin sila. Kaya nga nagpunta si Lulu sa Manila para kumita ng pera para sa mga magulang niya. Di ba parang dapat yung magulang ang merong responsibilidad para buhayin at pag-aralin ng kanilang anak. Kaya minsan may ibang mga anak na nagkakaisip na umalis, lumayas para sila ang bumuhay sa kanilang magulang. So again guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs, mga TV reactions, mga series and movies review. So samahan niyo ko. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!